Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aituki po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang taong nagpasimuno at nagpakala na pumanaw na di umano si dating Pangulong Duterte, hinuyog ng taong bayan at Senate President Juan Big Zubiri. Nilagda na ang arrest order ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, dahil sa tila lakas ng mga Duterte ngayon, tila marami na naman ang gusto silang pabagsakin. Dahil kamakailan lamang nagtrending ang larawan na ito sa social media na kung saan makikita na may binuburol at binuburol di umano ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa caption ng larawan na Rest in Peace Rodrigo Bano Duterte. At ang post na ito ay makikita sa isang social media account sa TikTok na may pangalan Republic of Mindaclown, na kung saan mayroon itong mahigit sa 100,000 views, na ayon sa mga Duterte supporters, mukhang natatakot na ang mga kalaban ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil gusto na nilang mawala ang taong buhay pa. At iba talaga ang mga Duterte dahil agad na nagtitrending. At sa lahat ng mga naging komento ng mga Duterte supporters na tila galit ang reaksyon, ay isang mensahe lang ang nireply nito. Ayon pa sa kanyang message post, quoted, "Pang good vibes lang po, hirap nyong pasayahin," unquote. At dahil nga sa post na ito, marami sa ating mga kababayan ang nagsasabi na ito na pala ang galawan ng mga dilawan. Grabe na di umano ang pag-atake ng mga kalaban ng mga Duterte. Isang napakaaga na pamumulitika. At tanong tuloy ng taong bayan, takot nga ba ang mga pinklawan at dilawan sa mga Duterte dahil kahit ano-ano na lamang ang kanilang binabato laban dito? At ayon pa sa kanila, ganun na lang ang galit nila kay PRRD kasi 6 na taon silang hindi nakapagnakaw. Kaya ngayon nila na malayan, lugi pala sila. Lalo nyo lang pinapasikat si Tatay Digong. Sa ginagawa nila, lalong hahaba ang buhay ni Tatay Digong. Kung sino man ang pasimuno nito, alam mo bang may karma? Baka ikaw ang mauna. Takot na siguro ang mga kalaban ng mga Duterte dahil kahit ano na lang ang kanilang ginagawang black propaganda, malayo pa ang eleksyon. Pinklawan at dilawan na galawan yan. Sigurado akong may malaking lugi yan sa nagdaang administrasyon at gustong bumawi ngayon dahil ang aga pa gumagastos na nga ng malaki para lang masira ang mga Duterte. Malayo pa ang eleksyon, baka maubusan ka ng pondo. Ano ba yan? Kapwa Pilipino nagsisiraan. Alam nyo, sa mga Duterte ko lang naranasan ng mga malalaking pagbabago ng ating bansa. Katulad na lamang ng 5 years validity ng driver's license, 10 years validity ng passport, mataas na pasahod sa sundalo at pulis, pagliit sa kaso ng kriminalidad, kalinisan ng Manila Bay at Boracay, mga infrastructure at mga bagong daan para mas napadali maihatid ang mga produkto ng mga farmers, lalo na ligtas na komunidad para sa ating mga anak. Bonus pa, may pandemic pang nangyari dyan at kung ano-anong natural calamity na sumubok sa panunungkulan ng dating Pangulong Duterte. Kaya ang masasabi ko, my loyalty is for Duterte. End quote. Samantala, Senate President Juan Miguel Zubiri lagda na ang arrest order laban kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Ito'y matapos ipaalam ni Senator Risa Hontiveros ngayong araw sa isang pahayag. Labis itong nagpasalamat kay Senate President Juan Miguel Zubiri matapos pirmahan ito ang arrest warrant ni Senator Risa Hontiveros kay Pastor Apollo Kibuloy. At dahil dito, inatasan
Pinuntahan ng Senate ang Sergeant of Arms na isagawa ang pag-aresto laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Mga Lods, maging aware tayo sa mga nangyayari right now. Kasi sobrang naglilipa na ang mga fake news, grabe. Para lang talaga masira, no, si former President Rodrigo Duterte at para ma-discredit lahat ng mga magagandang nagagawa niya sa kanyang administrasyon. Sobrang desperado na talaga yung iba. Grabe, yung mga binabato nila kay Tatay Digong. Kailangan yung mga Lods i-fact check. Huwag kayo basta-basta agad maniwala kasi grabe, nakakatawa talaga. Una, di ba, yung pinapakalat nilang nangako daw si Tatay Digong ng 7 pesos per kilo na bigas. Now, which is, pag i-fact check mo, ang sinabi lang ni Tatay Digong is i-reduce niya into 7 pesos ang per kilo ng bigas. Which means, pababawasan niya ng 7 pesos per kilo. For example, kung ang kilo is, let's say, 45 pesos, pababawasan niya ito ng 7 pesos. So, magiging 38 pesos per kilo na lang. O, di ba? Minathematics natin kasi yung iba, ang bobo. Ang hina ng komprehensyon, talaga matatawa ka na lang talaga eh. Di ba? Kaya, ang daming biktima ng fake news, Diyos ko. Tapos, karamihan pa, mga loyalista, hindi nagbabasa. Ano pa, di ba, yung pinapakalat nila na 12 trillion daw, no, ang inutang ni Tatay Digong sa kanyang term. Now, which is yung 12 trillion, at total na po iyon, no, sa mga past admin na utang. And ang fresh utang lang talaga na naiwan ni Tatay Digong pagbaba niya sa pwesto is 6 trillion. Diba? Yun pala natatawa ko kasi, my God, walang kaalam-alam yung iba. Bash lang ng bash, tira lang ng tira. Pero yung kanilang binabato pala, fake news. At yung latest, diba? Kumbaga may secret deal daw. No, may secret deal daw si Duterte at ang China. Tapos pinapakalat nila yung article ng Rappler na sinabi daw ng DFA. Pero mga Lords, kung babasahin mo naman doon sa article, diba, hinahanap ko talaga yung malisyosong sinasabi nila. Hinahanap ko talaga yung kung magsabi ang DFA na ibinenta ni Tatay Digong ang West Philippine Sea. Diba, hinahanap ko talaga doon sa article. Wala namang sinabing ganun. Diba, mga ano lang naman yun, mga agreements and mga deals na which is, ganun naman talaga ang ginagawa ng mga past admin, diba, sa China. Diba, nakikipag-deal, nakikipag-agreement, kasi nga, ayaw bitawan ng China ang West Philippine Sea. At pinapamukha nilang, diba, kumbaga nilalagyan nila ng malisyosong mga akusasyon para, di ba, masabi ng mga tao na uunga, no? Parang nabenta ni Tatay Digong ang West Philippines. Pero kung babasahin mo naman dun sa article, wala naman dun. Ay, nako. Pero actually, mga Lord, sa pinaggagawa nila, nagbabackfire lang yan pabalik sa kanila eh. Kasi mali-mali, di ba, hindi naman totoo, and at the same time, malisyoso lang talaga sila. At alam mo ang nangyayari right now, di ba, napapansin ko eh, maling-mali talaga na tinitira nyo ang mga Duterte supporters. Sobrang mali. Kasi tingnan nyo, di ba? Almost na mga Duterte supporters, ayan na. Binabalik na nila yung issue, di ba, ng mga Marcos dati pa. Na sana, di ba? Kumbaga hindi na natin yun hinalungkat eh, di ba? Kasi kumbaga sinuportahan natin si President BBM. Pero ang nangyari right now, since mas pinipili nyo si Romualdez, si Tambaloslos kaysa kay VP Inday Sara, o di ba? Patay talaga dito. Mas mahihirapan talaga kasi pati mga old issues ng mga Marcos, halungkatan na talaga. Di ba? Imagine mo dati yung kakampi, di ba, ang mga Duterte supporters sa pagtatanggol kay President BBM. Pero ngayon hindi na kasi mas pinaniniwalaan ninyo si Romualdez, mas panig kayo kay Romualdez, at mas sinisiraan nyo pa ang mga Duterte na which is in the first place.
Kitang-kita nyo naman sa mga mata nyo ang pinaggagawa ngayon ni Romualdez. Sa simula, kay Romualdez lang naman kami nang gagalaiti, di ba? Bakit siya pabida? Bakit ano na ang mga pinaggagawa niya dyan para lang dyan sa People's Initiative, para lang dyan sa charter change? Imagine mo, milyon-milyon ang pinangmumudmud nila para lang sa perma. Tapos pinagtatanggol nyo pa? Grabe talaga to. Sa kanyang press conference po, talagang alam na, no, na gustong-gustong idamay nito ni Hontiveros si Pangulong Duterte, no? Dahil po sa investigasyon kay Pastor Apollo Kibuloy, gustong-gustong idamay ni Hontiveros si Pangulong Duterte, no? Pag-uusapan din po natin, ito po, pinaghahanda na po ni Xi Jinping ang kanyang militar para sa maritime conflict. Alam naman po natin kung saan po yung may maritime conflict yung China. Kasama po yung sa South China Sea. Tsaka sa East, dito po sa Taiwan, no? At tsaka dito sa Pilipinas. Medyo lumalala po ang sitwasyon natin, no? Nadadamay po tayo sa mga hindi naman natin dapat, sa hindi naman natin gera. Mukhang baka mauna pa tayong pumutok kaysa sa Taiwan na totoong may hidwaan sa China. Tayo pong salingkit lang. Mukhang mas matapang pa yung mga vlogger. Sana yung mga vlogger na yan mauna na mag-volunteer doon sa PC, sa Navy, para makita po nila yung pagmamatapang nila na hindi naman po natin sinasabi na wag natin ipagtanggol yung Pilipinas. Pero hanggat maiiwasan sana yung gera, hindi tayo yung naghahanap, no? Kanina po nag-press conference si Senator Hontiveros at sinabi niya po na hindi raw katanggap-tanggap yung sagot ni Pastor Kibuloy kung bakit hindi siya kinakailangang dumalo sa Senate hearing, no? Ayaw tanggapin ni Hontiveros na pwede na silang gumawa ng, hindi ko po maintindihan kung bakit niya kinakailangan talaga si Kibuloy. Hindi po ba siya makakagawa ng batas? Di ba? Pwede naman may mga nagbo-volunteer na mga testigo na pantapat. Yung mga gustong barahin yung sinasabi ng mga testigo laban kay Pastor Kibuloy, ayaw namang imbitahin. Ang gusto talaga si Kibuloy mismo, si Pastor Kibuloy mismo yung umattend dito sa Senate hearing. Marami pong nagbo-volunteer na kukontrahin yung mga pinapahayag ng testigo ni Hontiveros, pero hindi po ayaw pong imbitahin. Kaya po nagsasalita na po sila, nagpapa-interview sila, no? Na i-interview na po tong mga testigo na to. Bakit po kaya hindi pakinggan yung the other side bago kung yun lang naman yung mapapakita na hindi po yung si Kibuloy talaga yung gustong ipahiya. Kasi kung makikita naman napatas dito sa mga testigo ni Kibuloy naman, binovolunteer na nga nila sarili nila, lumalantad. Bakit hindi nyo po imbitahin yung mga yan? Na pinabubulaanan nila yung pagkatao nitong mga nakatakip pa mukha. Di ba? Kaya nga nakatakip ang mukha eh. Ako, nung natuklasan ko po, sa sinabi nung na-interview natin si Attorney Jing Paras, na pag ikaw pala ay nanunumpa, hindi po pwedeng itago mo ang pagmumukha mo. Kasi ang kahulugan po ng pagtatago ng mukha ay hindi ka nagsasabi ng katapatan at pawang katapatan lamang. Kasi nga mukha mo, hindi mo maipagtapat eh. Anong klaseng mga witness yan? Tapos miski pangalan, hindi po alam dahil nagtatago sa mga alias. No? Doon pa lang tinatanggap po ng Senado yun. Kung meron pong mga malaking pagkakamali, yan pong nagko-conduct po ng hearing ng mga nakatago po yung pagmumuka. Samantalang noon naalala ko sa Senate hearing po, wala po nakatago ang muka. Meron po mga naka-bulletproof. Hindi ba? Matitindi po ang mga kaso noon. Talagang ang binabangga nila ay gobyerno. Ang binabangga, yung sa City Idil, natatandaan ko, ang binabangga nila ay first gentleman. Napakataas po. Ito, pastor.
No? Bakit nakalantad po yung mukha? Hindi po pwede yung nanunumpa ka pala. Hindi pala pwede yun. Kaya nag-ako sa si Ontiveros na maraming palusot ito si Apollo Kibuloy. Hindi niyo naman po sinusunod mismo yung kayo po ang maraming maling ginagawa. Yan Senate hearing mo. Dahil ngayon lang po tayo nakasaksi na yung mga testigo ay alias testigo ay nakatakip ang muka. Di po ba? Yun po yun. Dati po sila Luy, natatandaan ko si Luy. Pamangkin ni Napoles, tumistigo labang kay Napoles. Ang involved po dyan, bilyong-bilyong piso. Ang mga tinetestify niya, mga senador. Ilang senador po yung nakulong. Pero kinakailangan nakalantad yung pagmumukha mo. Hindi po pwedeng nagsasabi ka ng totoo na hindi mo pinapakita mukha. Nagsasabi ka ng totoo na alias ang pangalan. Tapos may mga lumantad. Di ba? May mga lumantad na nagpapa-interview po sila sa mga vlogger. Na-interview nga ng mga vlogger. Bakit hindi po kunin? Bakit hindi imbitahin ni Ontiveros yun? Para marinig naman yung other side. Ang dami po nagsasalita sa rally na mga nung naroon ako yung mga miyembro ng Kingdom. Bakit hindi imbitahin para patas? Ayun lang mga pinagtataka natin. Isa pa. Ang tanong ko, kung may nakita na, sabi kasi ni Ontiveros, hindi po kami lumalabag dahil ito pong ginagawa naming investigasyon ay nakabase po sa tungkulin namin na gagawa ng batas, no? In aid of legislation. Katunayan, meron na kaming, dahil dito sa investigasyon na to, ay mayroon na raw siyang nakitang mga kakulangan sa batas. Edi gawin mo na. Gumawa ka na ng batas, hindi yung ano pa yung purpose. Tapos eto, lahat na nag-gather ninyo, gumawa na kayo ng hindi naman sa nakikialam ako, no? Kaya lang kasi naririnig ko kanina yung nagtatanong May mga nagtatanong na reporter, press con to ni Ontiveros Ang mga tanong ni reporter, paano po kung nag-resist? Paano kung ayaw magpahuli? 'Di ba? Hindi naiisip yun ni Ontiveros Nakita mo ba? Nanood ka ba na rally, Ontiveros? Nakita mo ba kung gaano karami yung nagrarally? Kung ganun karami yung haharang sa inyo, hindi po malayo ito Kung kayo po ay magsaserve na ng warrant of arrest, halimbawa, pupunta kayo doon sa Kingdom. Tinitiyak ko sa inyo, mas marami yung haharang sa inyo doon kaysa yung nagrally sa Liwasang Bonifacio. Ito pong sa pagkakaalam ko, itong mga taga-Liwasang Bonifacio, mga taga-reto sa Kamaynilaan lang at malalapit na probinsya. Paano pa kaya kung dadakipin nyo na si Apollo Kibuloy? Di ba? Tapos magkakaroon ng masasaktan, magkakaroon ng national issue na pwede namang maiwasan kung ang gusto nyo lang naman ay makagawa ng batas. Hindi naman tinatakbuhan sa korte. Yun lang naman sa akin lang naman. Ano lang naman to. Kasi nakita ko po Yun pong ibang-iba po yung sa Maisog Nakadalawang Maisog rally na po ako. Ibang-iba po yung sa Maisog rally. Yung sa Maisog rally po, yun yung kusang pumupunta yung mga tao sa rally. Ito pong rally ni Kibuloy, Kingdom, organisado po. Pati sa pagkain, pati sa mga uniform nila, no? Malinaw po, may mga choreography pa ng mga sayaw. Kaya organisado po tong grupo na to, hindi po simpleng nakiisyoso lang doon. Kaya nga halatang halata yung itsura ng mga di umano ay binayaran ni Nino Barsaga dahil bawal pala sa kanilang hindi mag-ahit. Yung nabayaran ni Nino, mga tambay dun Marami po kasi nagtitinda dun sa Liwasang Bonifacio. Ano po kasi yun? Doon po nagpaparada yung mga taxi. Sana yung bilang senador, mas matalas po yung natin, yung anticipation. Yung kung maiiwasan. Kasi lagi nilang sinasabi, bakit naman sa ganun nagagawa natin, hindi tayo. Ibang uri na nga. Inaamin nyo na nga na maraming follower. Inaamin nyo na nga na ako nakita ko kung gaano ka
Sabi ko siguro, ano kaya kung sa isip ko lang ano kaya gagawin ng mga to kung dadakipin si Pastor Kibuloy? Magkakantahan lang ba yan habang dinadakip? Malamang hindi. Di ba? Alam naman natin na hindi siya proper court. Hindi po makakakuha ng hustisya yung sinasabi mong biktima dyan sa Senado. Bawal nyo naman sabihin guilty at not guilty. Hindi nga kayo korte. Ang magagawa nyo, batas. Ang tanong, pag hindi ba nag-appear si Pastor Kibuloy, hindi kayo makakagawa ng batas? Alam mo, Risa Ontiveros, binibigyan na nga kayo yung Senate nga, ang ginawa ni Senate President, matalino nga kahit papano kahit mukhang patay-patay yung Senate President Naghanap na nga ng way out yung Senate President para hindi na mapunta na mag-i-issue kayo sa Senado nang dadakipin nyo si Pastor Kibuloy, di ba? Kasi isipin man natin, napakahirap pong isipin na pupunta ron, may manghuhuli. Hindi ko po alam kung gaano karaming pulis ang kinakailangan nyo para mahuli si Pastor Kibuloy. Hindi ko alam kung siya ba ay susuko ng payapa o yung mga follower niya ba ay hindi ako follower pero sa tingin ko sa mga follower ni Pastor Kibuloy talagang hindi po hindi po mga simpleng ibibigay nila. Pwede naman, di ba? Maiiwasan yung unnecessary na kaguluhan. Pwede naman makagawa ka na ng batas. Tapos, gumawa kayo ng, di ba ang ginagawa nyo naman? Gagawa committee report. Tapos, sasabihin nyo na isa sa recommendation ay sampahan ng kaso. At least dumaan sa inyo, meron kayong report. Dahil ayaw magpakita ni Kibuloy dito sa korting ito, ay sa Senate hearing na ito, nire-recommenda namin na sampahan na ng kaso si Kibuloy at tuluyan ng malitis. May nagawa kayo sa inyong investigasyon, hindi kayo napahiya. Isa pa, may nagtanong din doon, di ba? Yung protector, sabi na doon din papunta yan Parang parmali lang din yan Ang tagal-tagal niyong mag-iimbestiga, hindi ko nga alam kung patatagalin niyo pa yan. Kasi ganyan yung parmali noong una. Sino yung iniimbestigahan nila noong una? Wala pa nga yung parmali noon Nagsimula po yung investigasyon sa may DOH, di ba? Kaya nga yung famous linya ni Duque, winarak nyo na kami! Di ba? Winarak nyo na kami! Yun yung sigaw ni Duque. Kumbaga sa kalaunan, naghahanap sila ng link patungo na naman kay Duterte. Ito na naman, may testigo po sila na hinuhold, money laundering na. Kung nagma-money laundering to si Kibuloy, tapos ang kanyang ipinasa niya yung pamamahala ng mga salapi ng kingdom kay Duterte, may konklusyon na panoorin niyo yung mga nakaraan niyang interview. Meron na siyang konklusyon Imposible daw na walang ugnayan. Imposible daw na hindi kasabwat si Duterte. Kaya ang tanong nga sa kanya ng reporter sa tingin niyo ba merong protector? Meron ng protector, dalawa na. May protector at mayroong kasabwat diyan sa money laundering. Money laundering na kasi hindi po siya pwede. Sa mga naunang akusasyon, paano mo isasangkot si Duterte doon? Ang mga unang akusasyon, rape, di ba? Rape, pangmomolestya, alangan namang kasabwat si Duterte doon. Pero sa money laundering, at siya yung ginawang administrator, baka kasabwat na si Duterte dyan. Ultimately, doon na rin papunta na naman. Sasangkot nyo na naman yung mga Duterte. Napilit. Kailan ba naging administrator si Duterte? Ngayon lang, dahil nakita niya, pag-iinteresan yung pera ng kingdom. Alam po ninyo, sa totoo, sa gikan ng masa, nasabi basta sa isang interview, hindi ko na alam kung gikan ng tawag doon sa mga interview. Sinabi na ni Pangulong Duterte yan, ako nagsuggest
kay Pastor Kibuloy na gawin niya ako na noon niya pa raw sinasabi, hindi lang yung ngayon. Noon niya pa sinasabi. Kasi si Pastor Kibuloy, alam niyo naman na siya ay tungkol lang sa relihiyon. Pero tungkol sa mga batas-batas, siyempre dapat si Duterte para hindi makaporma yung mga naglalaway. Naglalaway sa yaman ng mga miyembro. Miyembro yan eh. Yung yaman po ng kingdom, di ba? Galing po sa mga miyembro yan. Ginagawa nila ngayon ng paraan. Pinalulutang nila yung money laundering para pabuksan yung mga bank account, pabuksan yung kumpiskahin yung pera. Utot nyo. Naunahan na kayo ni Duterte. Siya na ngayon ang haharap sa inyo lahat. Ngayon, ang sumunod na tanong kay Rayson Tiveros, iimbitahin ba si Duterte? Diyan na kayo magugulo. No? Diyan na kayo. Pag inimbitahan nyo si Digong, si Tatay Digong dyan, at iko-contempt nyo dahil ayaw dumalo. Ang inumpasahan nyo sa rape, tapos ang punterian nyo na si Digong na. Huwag nyo kaming pinagbubula. Ganyan yung ginawa ninyo sa Parmali. Oh. Kaya nga walang pumirma ron kay Dugudugugang, kay Dick Gordon. Bakit? Putya, paano ka pipirma doon kung matino kang senador? Ang tagal nyo nag-hearing, 7 buwan kayo nag-hearing sa Parmali. Walang testimonya na nagsasabi na sangkot si Duterte. Wala ring ebidensya na nagsasabi na sangkot si Duterte. Nung sinulat na ni Dick Gordon yung Parmali, kasangkot na si Duterte. Sabi ng mga senador, puta, hindi namin pipirmahan yan. 7 taon tayo nag-imbestiga, tapos kung ano-ano yung susulat mo. Ganyan ang gustong gawin niya ni Rayson Tiveros. Idamay na naman si Tatay Digong. Kayo naman masyado naman kayong sensitive. Pag sinabi ko Bandigong, hindi ba si Tatay Digong 'yun? Sasabihin niyo naman bastos ako. Ganun talaga. Si Digong nga sinasabi rin nilang bastos eh. Tatay Digong eh. Okay. Ang point lang, kung ang sinasabi mo, gagawa ka ng batas, kaya ka nag-iimbestiga, at sinabi mo rin na meron ka nang naisip na batas, gumawa ka na ng batas. Kung sinasabi mo na gusto mo magkaroon ng katarungan itong mga biktima di umano ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy, tumulong ka sa pagsasampa ng kaso, lahat ng ebidensya, tulungan mo, bigyan mo ng abogado yung mga gustong magsampa, kasi hindi mo sila mabibigyan ng katarungan dyan sa Senado. Pinagugulo nyo lang eh. Papadakip nyo si Kibuloy. Sa tingin nyo ba, kusang pag nagpadala kayo ng pulis doon, halimbawa, kusang sasama yun? Kung hindi sumama, ano gagawin nyo? Isa lang dyan ang mapahamak. Sisi na sa'yo yan. Yung unnecessary, gagawin mo sa mga pulis o kung sino man yung uutusan nyo, na napaka-unnecessary na po nung posible silang makadanas pa ng karahasan o mandahas sila o sila yung makaranas ng karahasan. Okay. Wala namang World War III. Kayo na. Punta na po tayo rito sa ikalawa natin topic. Ito po mukhang nakahalata kasi yung China na pinaiinit, no? Mukhang wala po akong sinasabing World War III. Forefront ng World War, parang forefront ng World War. Yan po yung sinabi ni Pangulong Marcos. Hindi po World War III. Okay? Okay, ito po balita ngayon. China Sea. Ay putya, hindi pala ngayon lang to. Dati pa pala. March 8 pa pala to. Kala ko 18. Pero ganun pa man, China Sea urged military to prepare for maritime conflicts. Baka nagkamali lang sila ng ano rito. Ayan, no? So nananawagan po sa Kongreso ng China itong si Xi Jinping na anytime dapat na mag-prepare yung kanilang military dahil para makasabak sila, baka mapasabak sila sa military conflict sa East
Asia at saka sa South Asia, South China Sea. So alam natin dito ang pinakakaribal niya. Hindi, kala ko talaga. Ang pinakakaribal niya sa kwentuhan. Yung Pilipinas. Alam naman po ng buong mundo na hindi po yung Pilipinas yung no? Hindi po talaga yung Pilipinas yung kalaban ng China rito, kundi US. Kumbaga tayo, masakit mang sabihin, parang lang tayo, no? Yung frontliner, phone, pakain lang. Pakain lang tayo, no? Sana po, ako nananalig pa rin, no? Na sana, yun atin pong nasa itaas, no? Yung mga nakakataas sa atin. Alam ko po mayayaman kayo lahat. Kayong mga nagpapasya, si Gibo Chodoro ng DND. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.